walang pasok sa eskwela ngayon. Ang mga batang lalaki naglalanguyan sa isang maruming creek. Pero hindi sila naglalaro. Nasa ilalim kasi ng mga nagkukumpulang water lily ang kanilang sideline. Bit-bit ang mga balde, lulusong at sisisid sila sa maruming tubig. Ang hinahanap nila, putik. Maagang gumising ang magkakaibigang Moby, GJ, Koy Koy at Dodong. Edad 12 hanggang 14 na taong gulang. Dumiretso sila sa Damayan Creek sa Agusan del Norte. Puno ito ng palutang-lutang na basura. Kaya sa tulay pa lang, maaamoy mo na ang mabahong tubig. 6 na talampakan ang lalim ng gitnang bahagi nito. Pag umuulan, hindi kayo tutuloy? Tutuloy. Tutuloy pa rin kahit umuulan. Sabi nila tumataas tubig dito, di ba? Kapag ano? Ang saya-saya namin kapag umuulan. Swimming na. Maglalaro. Maglalaro na kayo. May mga sawa rin daw rito. Pero baliwala ang takot sa sino mang gustong kumita. Total, wala pa naman daw nabibiktimang tao sa buong barangay. Sina Moby, dire-diretsong lumusong. Nang hanggang dibdib na ang tubig, sumisid na ang mga bata, bit-bit ang mga balde nila. Kapag puno na ang balde, bubuhati nila ito patawid ng tulay. Sa halos 1 oras na trabaho, 8 balding putik ang nakuha nila, katumbas ng 80 piso o 10 piso kada balde. Tig-20 ang hatian nilang 4. May pambaon na sila at pambili ng pagkain. Hindi ba natatakot yung mga magulang ninyo kasi hindi ba malalim yung tubig? Sanay naman po sila. Sanay na sila. Hindi ka ba natatakot pag lumalabas ka dito kasi malalim yung tubig? Hindi naman. Marunong naman ako lumangay eh. Pero ito yung paglalapok. Hanggang ilang taon ito gagawin? Habang buhay. Habang buhay na? Mabigat man ang mga buhat-buhat na timba, magaan naman sa kalooban nila ang ginagawa. Pruweba nito ang matatamis nilang ngiti. 10 taong gulang si Moby nang magsimulang maglapok o kumuha ng putik. Natuto raw siya sa kuya niya. Bakit pala ito yung naisipan yung gawin na trabaho? Wala na kasing ibang trabaho. Oo. Nasasali lang kasi si kuya sa kaibigan niya. Sinama na niya rin ako. Dati pagka kayong dalawa ni kuya yung lumalabas, ilang balde na kukuha ninyo? 50 ka buhok. 50? Isang araw? Gano'ng katagal yun? Ilang oras? 3. Tapos magkano kikitain nyo nun? 450. 450. Yung 450 pesos para saan yun? Pambili ng bigas minsan. Eh ngayon, nasa na si kuya? Ito sa balay na nagsisilpon lang. Oh, hindi na siya naglalapok. Mahiya naman siya. Kasi? Ulitaw na daw siya.
Mga bata niya. Unsa man inyong ikatubag? Lola ang nag-aalaga kay Moby at sa 3 pa niyang kapatid. Single mother ang nanay nila at dating OFW. Mas piniling manatili na lang sa Pilipinas para makapiling ang pamilya kahit maliit ang kita. Anong trabaho ni mama ngayon? Wala. Eh di yung kinikita nyo dito sa paglalapok. Malaking tulong yun kasi wala palang trabaho si mama ngayon. Ano mas gusto mo? Yung nandito siya o yung nasa ibang bansa? Nandito. Oo, kasi Nami-miss namin kasi siya. Mamala trabaho din rin bukas. Ang lola ni Moby natutuwa sa apo. Sa kuan. Na sa murang edad pa lang ay natuto ng tumulong sa kanila. Sa trabaho, ha? Yung mga anak si Moby, wala man. Opo. Bigay siya may pera ako na ibigay ko sa iyo. Dali ng ulam. Opo. Si Moby po, saan galing yung binibigay niya sa inyo? Galing sa paglalapok? Lapok, mag-ano siya, magpa-sahod siya doon. Pero ang maagang responsibilidad ay may kaakibat na sakripisyo. Sabi mami, kung ayaw pag-absent dong, sabi niya, mag-ano isa ko ng magtrabaho para makaulam kami. Kaya kapoy ko no, mahirap. Kawawa na yung kusus nga, ang mama niya yung uwi. Para lang sila makuanan. Pero maulang gihapon, kaya hirap gihapon. Itong ginagawa mo, syempre mahirap kasi nag-aaral ka din, di ba? Minsan, di ako papasok ng school. Hindi mo na mahahabol yung mga lesson, hindi mo na maintindihan. Ano na lang ginagawa mo? Tulong ko mama kasi wala siyang trabaho. Oo. Kailangan niya ako kaya magkuha mo kong lapok tayo. Hindi nag-iisa si Moby sa ganitong sitwasyon. Ang mga batang babae naman dito may ibang trabaho. Kapag dumating na ang putik, magtatanim na sila ng damo. Pangunahing kabuhayan ng mga taga-barangay Pangabugan ang pagtatanim ng frog grass. Isa ito sa mga paboritong damong ginagamit ng landscapers o yung mga gumagawa ng magagandang garden. At ang sikreto kaya maganda ang tanim nila, ang putik. Dito ginagamit ang timba-timbang putik na kinukuha ni Moby. Bakit po kailangan sa putik? Bakit hindi pwedeng dito na lang sa lupa ay diretso? Acidic po yung lupa, ma'am. Kaya pag dinaliman namin yan, namamatay po. Ah, okay. So, kailangan talaga ganito. Si Moby ang regular supplier ng putik ni Beverly. Paano niyo naman po nakuha? Yun sila Moby na kumukuha ng putik para sa inyo? Magkakapit-bahay po kasi kami dito, ma'am. Oo. Kaya pag gusto namin magtanim, o tawag namin sila, o kuha kayo ng putik, yun, kukuha din sila kasi kikita din po sila. Oo. O kumbaga parang nagtutulungan yung magkakapit-bahay. Opo, ma'am. Kinabukasan, balik sa putikan si Moby. Ang 3 nitong kaibigan na sina Koykoy, Dodong at GJ nauna na sa ilog na paglulubluban. Sa bahay na ito nakatira ang susunod na customer ni Moby. Sa pagkakataong ito, sasamahan ko ang 4 sa kanilang paglalapok. Ito yung basakan, dito rin sila kumukuha ng lapok o yung putik. Ito raw kasi mas maganda yung quality ng putik. Sasamahan ko sila ngayon para maranasan ko rin kung gaano kahirap o gaano kadali yung pagkuha ng putik na ginagawa nila. Gaano kalalim to? Taga dito. Taga ilog. Okay, sabi nila ha, hanggang bewang ko lang daw. Tingnan natin kung hanggang bewang talaga to. Dumiretso sa gitna ang mga bata. Mababaw naman pala nga ako. Tatanggal na ako ng sapatos. Lumulubog ako eh. Hindi makagalaw. Mababaw lang naman
kagaya dun sa pinuntahan nila kahapon. Parang kailangan pa nila hanapin kung nasan yung putik, kaya ang tagal nila bago makapuno ng balde. Oh, puno na kaagad! Mababaw ang tubig, pero wala kang makita sa inaapakan mo dahil sa sobrang labo ng tubig. Kamay ang gagamitin para makapa mo ang putik. Ilang metro mula sa Pampang, may napili ng lugar sina GJ. Sisisid na kami sa putik. Oo nga, ang daming kuhol. Sasabihin mo ganda. Okay. Ay, lilipat daw kami sa kabila kasi itong side na to, parang hindi maganda yung putik. Tapos ang daming mga kuhol. Actually, ito, teka lang. Huwakan natin. Tignan nyo. Ang daming kuhol. Eh, di ba tinatanggal yan? Dapat walang ganyan. So, doon tayo sa mas malinis. Tayo sa mas malinis na putik. Itulak ko lang daw. Actually, awa no. Parang may nauupuan na ako. Isa pa. Hindi na mas marami putik. O, ayan na. Tapos pwede na nila punuin. Kakamay na lang. Ayan na, puno na. Pero hindi pala ang pagsisid sa putik ang mahirap sa ginagawa ng mga bata. Mahirap yung pagbabalik nung putik dun sa lupa kasi lumulubog ka nga, tapos medyo mabigat siya. Teka, tingnan natin kung gano'ng kalalo. Mabigat. Mabigat niyan, mas magaan pa to. 10 kilos. Oo, mabigat. Hirap palang hawakan. Teka. Ay! Wala ang magkaano. Ikaw na makakyat. Halos kalahati na ng timbang ng mga bata ang balding bitbit nila. Pero baliwala ito sa kanila. Ngayong alam ko na kung paano sisirin ang putik, mas madali ko na ring napuno ang mga susunod na balde. Pero sa gaya kong baguhan sa trabahong ito, marami pa palang hindi inaasahan ang pwedeng mangyari. Ang pag-ahon sa balde ang garantisadong pinakamahirap na parte ng paglalapok. Alam niyo, para sa isang balde lang ng putik, medyo ang effort niya kasi una, mahirap maglakad dun sa putikan. Tapos, pag kailangan mo hanapin yung perfect na putik, meron palang ganun dahil kailangan, kumbaga pure, walang mga dumi-dumi. Tapos, pag akyat mo, mabigat siya buhatin kasi nga putik yung laman niya. So, parang semento yung binibit-bit mo para ilagay dito. Siyempre, tumatalsik siya sa mata mo kaya medyo masakit siya sa mata ha. Ilang balding putik lang ang binuhat ko, pero iba ang pagod. Hindi pambata ang trabahong ito, pero sina Moby napipilitang tumanda agad sa kagustuhang makatulong sa pamilya. Nang matapos silang kumuha ng putik, bumalik sa pagiging bata ang apat. Alam ni Moby na hindi namang pwedeng habang buhay umasa sa putik. Paano yan kapag tumanda na kayong magkakaibigan? Gagawin niyo pa rin ba to? Hindi na.
Oo, kasi... Mahiya na eh. Oo. Paano mo natutulungan si mama pagka gano'n na? Na naman ko'y trabaho, ana. Akong sweldo, ubad, akong iatag siya. Tatlong henerasyon nang nagtatanim ng froggrass ang pamilya ni Beverly. Ito po ma'am, sinusunod lang po namin to sa biyanan ko po ma'am. Mahirap din ma'am kasi masakit sa likod, masakit sa balakang, palagi ka kasi nakayuko maghapon. Oo. Yun, masakit, mahirap. Pero kumusta po ang kita dito? Okay naman po man, nakabili din ko kahit anong gusto namin. Nakasupport din sa mga anak ko sa pag-aaral. Sobrang laki po talaga ma'am para sa amin. Family affair ang pagtatanim para kina Beverly. Mister niya ang nagpapala ng binhi. Ang panganay na si Abigail, pipigtasin naman ang maliliit na piraso ng damo at huhugasan ito. Katulong ni Beverly magtanim ang dalawang mas batang babae. 8 taong gulang lang daw sina Angeli at Ivy nang matutong magtanim ng froggrass. Parang gusto kasi nilang tumutulong talaga sa yung dati, sa hindi pa sila marunong, sabi na tutulong kami, gusto namin yan. Pinatulong ko na. Ano po yung ginagawa nyo ngayon? Kinukuha namin yung Lahat ng mga pati bato. Ang hirap kasi hindi ko alam yung hindi ko kasi alam yung texture ng kung ano ba yung dapat niyang texture. Kapag mayroon ng binhi, ihahanda naman ang putik na pagtataniman. Nang malinis na ang putik, nagsimula ng magtanim sina Beverly at ang 2 bata. Makikita mong may sistema na sila sa pagtatanim. Parang ma'am? Parang family bonding na rin. Parang gano'n na nga ma'am. Sabi ni Beverly, kapag walang pasok lang naman sumasamang magtanim ang mga bata. Pero maganda na rin daw na maaga pa, alam na nilang magsumikap. Nakakakita din sila ng pera dito, ma'am. Nakakatulong din to. Kaya siguro itutuloy nila yun. Pero kayo po ma'am, bilang nanay, ano po yung pangarap ninyo para sa mga anak nyo? O gusto nyo talagang mag-concentrate din sila dito paglaki nila? Hindi po ma'am, gusto ko po makapagtapos sila lahat sa pag-aaral ma'am Karaniwang landscapers ang mga bumibili ng froggrass mula sa mga karatig probinsya tulad ng Agusan del Sur, Cagayan de Oro, Zamboanga at Bukidnon. Naibebenta ito ng 3 pesos kada 5 by 5 inch square. Si Tatay Armando ang nagpasimuno sa pagtatanim ng damo sa Barangay Pangabuga noong 1980s. Naparami raw ito ng mga anak niya hanggang sa may makapansin ditong landscaper at bumili. Noong ibinta ko, nakita sa mga kapitahay ko na, pira pala yan. Kaya nagpunta sila sa akin, sabi nila, pwede pahingi. Opo. Para makatanim din kami. Hindi ko naman dinamutan sila. Binibigyan ko sila. Opo. Simula noon, dumami ng dumami ang nagtatanim. Tapos yung mga landscaper, mayroong taga Surigao, iba naman taga Cagayan, nagpunta na dito. Kilala na ngayon ang barangay bilang source ng froggrass. Nagkaroon na rin ng asosasyon para sa mga nagtatanim. Pero dahil mahirap at matrabahong sumisid ng putik, ang iba nagbabayad na lang ng tagakuha gaya ni na Moby. Sa kalapit na kanal, isa pang grupo ng mga binatilyo ang nangunguha ng putik. Mas gusto raw nila rito. Dahil sa Damayan Creek, malalim na nga ang tubig. Marami pang sawa.
nga lang, maraming basura at bubog dito. Sila na raw ang naglinis sa kanal para makasisid sila ng putik. Tulad sa naunang grupo, mas mababa ang bentahan ng putik na nakukuha nila rito. ₱6 lang kada balde na paghahati-hatian pa nila. Kaya mapapaisip ka, kung sulit ba ang hirap ng paglalapok? Rente, di magkano yun? 120 pesos. Tapos ilan kayong naghahati doon? Depende kapag dalawa. Pagkain namin na. Oo. Pero bakit kayo nagaganito? Kailangan pamilya, mga tulong. Oo. Ilang minuto pa lang silang nangunguha ng putik, umahon si Jimwell. Nabubog ang paa niya. Paduguin mo muna para lumabas. Marami niyan doon? Hindi kayo pwede na nakatsinelas habang nagawa ng putik. Hindi. Basag na bote yan. Karaniwang edad 10 hanggang 16 ang mga batang lalaking naglalapok. Mula sa mga kuya, itinuturo sa mga mas nakababata nilang kapatid ang pagsisid ng putik. Pero kwento nila, may age limit ang trabahong ito. Pag binata na kasi, nakakahiya na raw, lalo na kapag nagkaroon ng girlfriend. Hanggang ilang taon to pwede maglapok. Sabi nila, di ba pagka daw binata na, nahihiya na raw, ayaw na maglapok. Ikaw, ilang taon ka na ba? 16 nga raw. Hanggang kailan ka maglalapok? Depende kapag mayroon ng tutuloy sa amin. Kung tutuusin, ang hirap ng buong komunidad sa pagtatanim ng froggrass ay isang bagay na pwede nilang ipagmalaki. Sa ibang lugar kasi, gaya ng Luzon, unti-unti nang nakikilala ang damong ito. Halos araw-araw daw ang order ng froggrass ayon sa mga landscaper. At mabibili ito sa halagang ₱80 per square meter. Mas mataas kumpara sa bentahan sa probinsya. Kaya naman kung mabibigyan lang ng suporta ang Barangay Pangabugan, malaking tulong sana ito sa mga bata at pamilyang nagtatanim ng froggrass. Hindi pa nakilala ito dito eh. Ngayon pa lang nagpunta kayo dito. Opo. Noon wala. Parang wala lang to, parang damo lang. Pag halimbawa may naglilinis dito sa mga water lily, tapakan lang yan ng bakto. Opo. Hindi kami ng bayad. Dahil wala naman sa agriculture yan. Damo lang naman yan. Opo. Yun sabi nila, damo lang naman yan. Sana may ibang kabuhayan na ibigay. Anong mga maitulong ng gobyerno, yun lang. Hindi ko alam kung anong magagawa nila. Yun lang sa akin na sana tutulungan yung katulad namin dito. Kasamahan namin dito.
Kinabukasan, maagang gumising ang mga bata sa barangay Pangabugan. Balik eskwela na kasi. What are the different types of local? Magkakaklase sa grade 8 sina Moby, Koy-Koy, Dodong at Jimwell na mabilis gumaling ang paa matapos mabubog. Social mobilization. Anong gusto mo gawin? Anong gusto mo maging? Maligjag cellphone. Oh. Trabaho sa opisina. Ano po yung pangarap nyo para sa kanya? Para sa mga apo ninyo? Ang pangarap ko, mag-eskwela siya. Kung gusto siya mag-actor, kay kanang makasabaan maghilak siya. Sabi ko, parang actor, mabuti ka sa kuan na. Maghilak, hilang ni. Mag-actor ako, may ambisyon ko. Magbili ako ng bahay para sa iyo. Pero sa tingin ni Tatay Armando, makapagtapos man ang mga bata, magpapatuloy pa rin ang tradisyon ng frog race sa kanilang barangay. Kailangan, dahil wala namang ibang makitang hanap buhay. Ito lang naman. O sa katulad namin, sa aming mga anak, hanggang pa sa mga apo, patuloy pa rin ito. Ganito na talaga ito. Hanggang may may matataniman pa. Mukhang hindi pa sina Moby ang huling henerasyong sisisid sa putik. Inilapit namin sa lokal na pamahalaan ang sitwasyon ng froggrass growers sa barangay Pangabugan. Ayon sa Butuan City Agriculture Office, may mga proyekto na raw silang pinaplano para sa komunidad. Mag-oorganisa sila ng grupo para sa froggrass growers nilang high-value crop farmers. Magbibigay sila ng technical assistance para makapagtanim din sila ng iba pang binhi ng gulay. Gagawin nilang supplier ang froggrass farmers sa kanilang agri-hub. Bibigyan din daw sila ng farming tools. At lilinisin daw nila ang Damayan Creek. Katulad ng froggrass, kahanga-hanga ang katatagan ni Moby at ng iba pang mga naglalapok. Dahil mula sa putik, umuusbong ang tapang at tatag ng puso. Lumalago ang pagmamahal sa pamilya. Balang araw, sana'y anihin din nila ang bunga ng kanilang sipag at matupad ang kanilang mga pangarap. Magandang gabi. Ako po si Mav Gonzalez at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.